Ano-ano nga bang mga technology na naimbento ng mga tao para tumakbo ang isang sasakyan? Well, nandyan yung human power, katulad nun sa bisikleta. Meron ding steam power na ginagamit sa sasakyan, sa mga trenong araw. Meron ding mga sasakyan na gamit ang LPG or liquefied petroleum gas. Meron ding diesel at gasolina. At ngayon naman, mas dumadami na or mas sumisikat na yung mga sasakyan na EV or electric vehicle. Sa mga nabanggit kong mga technology na ginagamit natin sa mga sasakyan, habang nag-advance yung ating technology ay kasabay din ito yung mga paraan para mas maganda ang ating sasakyan at syempre na rin para mas makatulong sa ating kalikasan. Well, syempre, dahil na rin naman sa patuloy na pagtaas ng gasolina, ang mga EV nga ba ang sagot para mas makatipid tayo sa ating transportasyon? Sabi nga nila modern problems have modern solutions. Well, tama nga kaya? Ito, tignan natin ang NWOW TK10 or Turtle King ni Pops JC. Let's go! Welcome back ulit sa aking channel at meron tayong isang, electronic bike na talaga namang napakaganda with classic look. Ulit, kasama natin si paring JC. So, at ito yung aming i-review. Anong motor to, Papi? ito yung TK10 NWOW e-bike. TK, ibig sabihin Turtle King. Turtle King. Let's go! Okay, parin JC, again, maraming salamat sa pag-share mo ng time at sa pag-share na rin ng e-bike na to. So, ano nga palang story behind bakit mo siya binili? Sa dami ng motor, pare, kasi pwede ka naman mag-click, mag-Honda Beat. Bakit siya ang pinili mo, Papi? Nice question. Kasi, etong e-bike na to, hindi talaga to sa akin. Binili ko to para sa anak ko. Mm-hmm. Pero, pag bumili ka ng e-bike, bibigyan ka lang nila ng certification. Hindi siya registration, hindi siya registered. Mm-hmm. Hindi kailangan ng registered. Certificate lang. Which is nakapangalan sa akin. Pero pinapagamit ko talaga to para sa service ng anak ko. Yun. First of all kasi, anong nangyari nun, sundo ko siya gamit yung kotse. Oo. Yung Brio. Which is, hindi siya ideal for short ride. Mm-hmm. Hindi siya talaga pwedeng ganun. Tsaka mas ramdam mo yung consumption ng gasolina. Totoo. So, ginawa namin, meron siya magmotor. Siya yung nag-service para sa sarili niya. Binili namin to. So anak mo talaga yung gugamit ito? Yes. Pangalawa, hindi ako bumili ng motor scooter or mga underbone. Kasi yung anak ko 15 years old pa lang ngayon. So, wala siyang license tsaka it's for him na matutunan niya at matrain yung patience niya. Kasi iba yung hatak nito Hindi ito katulad ng hatak ng mga scooter na may galit Ito, masusubukan yung niya dito. Yung pasensya niya kasi hindi ganun kalakas ang hatak ng scooter. Pero since e-bike siya. E-bike pala. Parang siya, diba, yung parang pag tinatel mo, direkta yung power button. Direkta siya. Diba? No? Sobra. Nakakapanibago kasi wala siyang galit or tunog Tama. na naririnig mong revolution Yun. Walang revolution. So, maninibago ka, bigla siyang aandar ng sisibat, no? Hindi kagaya ng pag sa motor na maramdaman mo yung from slow to acceleration. Kung sa comparison, masarap talagang i-drive ang mga scooter or mga underbone. Kasi ito talaga, ideal for dito lang, palengke, talipapa, school service ng bata. Bata kasi, diba? Sinimulan niyang i-drive 14 years old. So parang 1 year pa lang ba yung motor? Wala pa. Kasi nag-15 siya July. And then, binili namin to December. Ayun. December. Nga pala, Papi, matanong ko, no? Kasi sabi mo sa akin kanina,
since e-bike siya, natanong ko kanina kung required ka bang magkaroon ng license. Ano yung sabi mo kanina about sa classification niya para hindi siya magkaroon ng license? Ang pagkakaalam ko, ang e-bike, hindi mo kailangan ng license hanggat hindi siya tumataas ng 59cc. Ayun. So, ito, 50cc to. Pasok na pasok. Pasok siya. Oo, no? Oo. Okay din. Ang maximum na andar nito, siguro nasa 40. 45. Top speed na yun. 40-45. Pero yung nga lang, direct yung power niya, tapos maintain na ng 40-45. Okay na rin. Oo, doon na siya. Hindi na siya makakaharurot. Even, maliban na lang kapag pababa ka, yung downhill. Pag naka-free wheel yun, yun na yun. Pero, hindi mo rin kakayanin kasi magaan. So, mag-aalalay ka talaga. Feeling mo, liliparin ka kapag sobrang bilis na. So, kailangan alalayan mo pa rin. Yung motor nito, direkta sa gulong, no? Dito na yan. Ito na yung pinaka-electronic niya na motor. Oo. Battery. Okay. Yes. Okay din, ano? Ito, kayo na nagkabit ito. Hindi, kasama yan sa NWOW free. Free yan. May logo na NWOW. Ayan, no? Ayan. U-box helmet, kasya dyan, ano? Oo, kasing helmet. Okay, Pops, panalo to. Ganda, no? Parang dating talaga sa kanya para sa mga classic, mga parang Vespa. Classic. Diba? Ang ganda ng design niya, no? So, yung Papi, no? Ngayon, i-check natin kung ano yung design niya. Sa looks, wala naman nadagdag dyan ng mga modification. As stock pa rin to, no? Wala. Stock siya as in. Walang nabiga. Ito lang, yung cellphone holder lang. Wala nang iba. Okay. Oo. Tingin ko, ito kailangan kong palitan yung upholstery nito. Masyado siyang malambot. Malambot? Masyado siyang hindi siya tight. Pag nakasakay ka, maano sa puwet para madulas. Oo, madulas. Well, makapit siya. Yun naman, pero yung quality niya, hindi siya ganun nakatulad ng mga Yamaha or ano. Ito, pati yung signal light, pati yung side mirror niya, bilog. So ito, i-check mo na, Papi. Yung headlight niya, napansin ko, ito mukhang LED na to, no? Tapos yung mga turn lights niya, bulb type. Bakit nga, Papi, na ano ito? Nangarapan natin. Naghintay ako ng tulog na. Okay. Ayun yung kanyang ayan light. Siya. Naka-high beam. In fairness, maganda yung ilaw nito. Maayos yung ilaw niya. Tapos turn signal, Papi. Tapos yung signal light. Yun. Ay, may hazard. May hazard siya. Hinazard ko na para... wala ka yun, Honda Click. Motor ko Honda Click, wala yan. Wala bang hazard na click? Wala ba, Ari. Magpapakabit ko na since may warranty pa. Sayang, hindi ko muna papagalaw. Ito, likod nito. Ayun. Ito bulb type din. Kita naman sa, at ito bulb type. Maganda sana kung LED nila kasi sabi nila pag LED, tipid sa consumption ng battery, no? Since being electronic siya. Pwede ko naman yan nang i-modify. Yun, pero pwede. For now kasi, wala pa akong pera eh. Yun ang problema. Hindi, yun talaga. Wala pa. Kasi may mga priorities na kailangan unahin eh. Ang importante, mayroong service yung bata at safe siya. Safe. Malay ba eskwela niya rito? Mga ilang kilometers saan siya mo? Mga 1 kilometer or less. Malapit lang talaga. Eto, Papi, ituturo ko na dito. Ako na mag-ano. Ito yung kanyang, gauge. Tama, gauge. Yung gauge niya, kung nakikita mo, hindi mo siya mabasa kasi parang nabasa yata siya tapos nagkaganyan siya. Okay naman, kita naman, Pops. Hindi, tignan mo, dapat yan, 0-0 yan. Okay, kala ko may meaning CO. So, 0-0 ba dapat yan? Oo, 0-0 yan. Ayun yung alarm niya ngayon. Ayan, maandar siya. Tignan mo yung gauge. Maandar siya, di ba? Pero hindi detail na nabasa. Nabasa siya. So, yung mga gumagamit ng mga e-bike, yun lang din talaga yung yung payo ko sa inyo. So, yun, wow, yan, ganyan. Wala ba nabibiling parang to? Kasi sa Click, prone nga yung version to parang nagkakamoist. Ito wala ba siya yung parang sticker na pwede? Sa ngayon, wala pa akong hindi ko alam pero naka-appointment naman to para i-check dun sa may shop. Magandang service ng NWOW. Yun, shoutout. Hindi ko lang, wala lang akong time para pumunta dun sa ngayon. Tapos pala, ito, meron siyang ito, cambio or gear, may gear may high and low. Nabura lang siya. Pero first yan, second. Oo nga, no? Tapos third. May third hanggang 3 speeds. 3 speed. Yip.
Maximum agad, ilan yung top speed niya? 45, no? Oo, 45. Nice. Tapos dito, ito, mga ilaw lang naman na control. Start. No. Oo, tsaka busina. Ito horn. Ito pala horn. Oo. Ito horn, tapos signal light, then high, low na ilaw. Ito. So, para mag-hazard siya, para mapatay sa gitna. Sa gitna. Tapos, para mag-hazard, left, right. Yan, hazard na yan. Hazard na. Oo nga, ano. Tapos, headlight. Ito, ano ba ito? High beam, low beam. Ayun, high, low. Oo. Yun, tama. Ito yung high, low, tapos ito yung headlight switch. Ito, park light ba to? Off natin, tapos park light. Park light ba to? Basta diretso ko na. Yan. Yung busina, wala din ngayon. Siguro apektado siya nung nabasa. Talaga? Kasi nag-ulan-ulan. Dito kasi nakaparada yan. So, hindi inabot ng parang canopy. Yun lang. Umabot yun. So, well, hopefully, mabigyan natin ng update ulit yan. Bigyan kita ng update kapag nagkaroon ng tatapos yung appointment nito doon sa NWOW. So far, maayos naman talaga yung NWOW sa mga service sales, nila. Panalo talaga. Yung after sales nila. Yun, no? Pwede nga silang pumunta rito para gawin to eh. Home service pwede rin. Home service eh. Ayoko lang. Ako na lang pupunta doon. Nice one. Napansin ko ba yung front niya, disc brake? Default yan. Yes, oo. Default yan, ganyan yan, disc brake siya. Tapos, ang size ng gulong niya, tingnan ko kung makikita ko ano. Medyo, teka. Wala dito eh. Siguro, i-google ko na lang, tapos i-share ko na lang dito kung yung size niya, ano, kasi hindi ko makikita rin eh. Ako din, hindi ko hindi ko na rin matandaan or nakalimutan ko na. Pero parang size sa ngayon kasi, dami yun, hindi din talaga ako ganun concern sa, sa size or kung ano man yung siguro Google ko na lang, tapos ako, hindi ko rin kasi alam yung mga ano ito eh. So, ito yung pinaka-design niya. Tapos, meron ba itong storage open, Papi? Meron. Sige, Papi, paano ba natin na? Ayun. Ayan, ang laki nga eh. Ito yung kanyang storage. Tapos, anong ilalim yan? Ganyan lang. Tapos ito yung cover ng battery. Ito yung cover ng battery. Pinakabuhay talaga ng e-bike is yung battery talaga. Napapalitan ba yung Paps? Pwedeng upgrade or something? Sabi, pwede daw. Sabi ng tropa ko daw eh. Yun ang ginagawa nila. Pwede. Hindi ko alam paano buksan ito. Sige, Papi, hindi ko yaman mo na. Ito, ano to? Parang voltage regulator? Oo. Parang emergency kill switch. Oo nga, no? In case of emergency. Then again, sabi mo ito, by factory and additional storage. Oo. Ano to eh? Actually, sabi nila freebies daw yan doon. So, ayan, kasama siya sa freebies. Ilang tao ang kaya isakay dyan, Papi? 2. Talaga? Oo, nakakit yan doon sa pataas. Seryoso? 2, oo. Di ka kasi torquey siya, matorque, no? Kaya talagang malakas ahon din dumato, no? May step nut, meron pang step nut dito. Meron na. So, yung side stand with center stand. Angas par. Yun, no? Gilid niya. Kinakalawang na yun. Oo nga, no? Pero okay din. Madali lang yan. Konting repair lang yan. Classic na classic. Ito, default din to. Yung, dito? Oo. Ito nga gusto ko siyang palitan eh. Mas malaki o ano? Mas malaki. Yung parang... Pero transparent. Oo, no? Diba? Ganda niya. Lakas maka-base. Hindi ko alam kung saan case ko rin eh. Baka magmamodify ka pa. Pwede. Best talaga yun. Kahit sa e-bike, meron parang gulay board, no? Napaka-useful niya. Tsaka luwag, Muna sinabi clip yan, boy. Maluwag nga siya eh. Maluwag siya, malapad. Kasya ang case ng beer. Oo, kasya. Di ba? Oo. Ngayon yung pinangaano namin eh. Ito yung ano nyo? Runner ninyo. Pabili ng bili tayo. Beer. Kasi yung clip meron ng gulay board pero hindi ganyan ka-generous. Ano naman yun, no? Mga pala papis na mga gustong bumili. Magkano nga pala yung price ng brand new niya at yun, kung paano ka makakabili. Actually, para kang bumili nito sa mall eh, kasi pwede nga siyang i-home credit. Okay. Pero ang cash nito is 36. Kinash ko to, 36. 36K. December yon. So 13th month, dito inilagay yung 13th month ko. Nice. And then, kapag ka-installment naman, parang pumapalo yata siya ng 38K. 38. Ilang years na ba yun? Hindi siya pwedeng patagalin ng mga 2 years, 1 year. Wala siyang ganun? Parang mga 6 to 8 months lang siya. Chais na. And then doon na siya direct mismo sa may NWOW na na shop. Na shop na mismo magano. O yun na yun, meron na mga home credit doon.
Oh, yes. Siguro ganito gagawin ko rin, no? Kasi wala kang planong i-modify dyan or yun na as is, stock lang din ang gusto mo dyan. Oo, siguro itong upholstery, lagyan ko lang konting palit ng ng decals. Yan. Yan, decals. Kasi hindi ko na to para palakasin pa. Siguro forma na lang din talaga. Tsaka yung baga parang function talaga sabi mo guys. Oo, pang point A, point B. Yan, tama dito, naman. Punta kang basketball court. Diba? Pero ako sa opinion ko, gustong-gusto ko rin to. Nung nakita ko nga to, sabi ng tropa ko, parang siyang best. So for me, best pa talaga dating Tapos e-bike pala siya, tapos malakas, diba? Lalo na maraming lumalabas ngayon ng mga scooter classic. Pasio. Yung Pasio. Yan. Ano pa ba? Pino. Pino. Ganun. Suzuki wala, no? Suzuki, parang wala. Wala siya nalabas na classic, no? So, ito sa e-bike, so far, ito pa lang. And wow. Ang malakas na e-bike ngayon, Keso. Keso? Malakas. I-google ko, pakita ko na lang dito. Iba. Ano formaan nun? Para siyang medyo, hindi siya classic itsura. Sporty. Para siyang robotic na 80s eh. Robotic 80s, parang cyberpunk? Parang cyberpunk. Cyberpunk. I-share ko dito sa video. Keso, local yun. Galing. Naunahan niya nga yung Raider nun. Meron ganung Talaga? Pero, yun, pinalakas na yun. Nice one, man. Ano mga available? Alam mo ba yung mga available color nito? Ang available color niyan, red, black. Merong blue dati na wala na. Ang charging time nito is 6 to 8 hours. 6 to 8 hours. Kapag ka-drain na siya. O nga pala, speaking papi, nakita ko kanina, dito mo sinasaksak yung power outlet. Dito. Tapos yung adapter niya. Ito. Ayun. Ito siya. Tapos ano rin indicator niyan kung malaman mo kung full charge na? Ang indicator niya, pag nag-full charge niya, kulay green. Kapag kulay red yun, it's charging siya. Yun. Tapos meron ako nakita may bar naman dito rin sa harapan. Yun yung indicator ng baterya. Ng power niya, no? Ayan. So, actually, ito yun. Full charge siya ng 66 or 65. Pagka umabot na yan ng 58, dapat i-charge mo na siya. Mga 1 bar na lang yun. Sa tansya mo, papi, 58, 56, agad na yun. Sa tansya mo full charge, gano'n mo nakatagal siya nagamit? Siguro mabot naman siya ng mga 2 araw. Depende rin pa rin talaga yun sa kung paano mo siya ginagamit, kung pagala-gala ka. Tapos kung ako, talaga more power. Normally talaga, umabot naman siya ng 2 days, 3 days. Matagal din. Talaga. Pero kunyari, yun yung nandito ka lang sa bahay, pupunta ka ng Talipapa, pupunta ka ng court, short distance lang. Ganun lang. And then, siguro sa isang araw na nakalimang or 3-5, ganun. Aabot yan ng mga 2-3 araw. Pwede na, not bad na. Pwede na naman talaga. Kasi isipin mo, ang motor naman talaga tipid. Kasi ako pag pumapasok ako, yung Honda Click yung gamit ko, 200 go 1 week. Pero bahay, opisina lang naman. Yung bahay ko, Lower Antipolo, Eastwood, dudamat na sa distance. So, pwede na rin ito. Diba? Ilan lang, di marunong mag-compete sa charging, blah blah ng Meralco. Pero, piling ko naman parang hindi mo ramdam, no? Basta, pag tingin kong kailangan na siyang i-charge, nasa 2 bars na lang. So, pala, sa mga SM Papi, may mga parang charging station. Ako kung pwede i-charge yun, di ba, sa mga SM Gulay, sa SM Marikina. Pero doon parang parking slot ng mga charging ng mga sakyan. Pwede na ba i-charge dito yun? Hindi naman bawal. Na-try mo na ba? Hindi ko pa na-try. Pero, ang alam ko mga charging station doon, yung mga Gogomo yata yung tawag nila doon. Gogomo. Oo, yun yung mga palit baterya agad. Okay. Yun, palit baterya. Meron sila nun? Wala. Okay. Iba rin ibang iba. Yung Gogomo, merong designated model yun ng electric e-bike. Pero ibang brand, hindi yan mo? Ibang bike, hindi. Ayun. Gogomo lang yata talaga yun. Ganun siya. Yung sa may Uptown, sa BGC, may ganun. Tsaka charging station sa ibang So parang dating, hindi naman sabi na parang yung battery, pag lobad ka na, punta ka lang doon, iwanan, kuha ng isang may laman, salpak, go. Galing Ganun sila. Nice. Ito kasi talagang kukunin ka sa outlet. Ito nga, nakita ko nakalagay sa outlet. Consider na merong ganyang charging station sa mga ngayon. Sa ngayon kasi, ngayon pa lang nag-i-start na i-develop yung mga e-bike . Sa totoo lang, ngayon pa lang sila nag-i-start na i-develop.
nagbo-boom siya no? Totoo lang, no? Kasi face out. Hindi naman, ewan ko kung matutuloy, pero kasi parang papunta na sa electronic lahat. Kaya mga kotse, no? Oo. Shout out kay Elon Musk. Yo, Elon Musk. Talaga, nag-ano siya eh. Talagang, Tesla boy. Nag-ano siya eh. Doon talaga, wala. Well, yun yung isa sa pinaka-powerful at yung ano nun. Wala, ganun talaga change is constant. Yes. Talaga mabago yan. So, talagang adapt lang tayo. Eh, tsaka, di ba? Ganun naman, di ba? Wala namang masama eh. Yung mga future generation, di naman nila makapansin na tayo sanay tayo sa gasolina. Pero mga future generation, kung we're still available, buhay pa tayo nun, iba na yung iba na yung normal na. Nice. Tsaka yung battery kasi siguro, feeling ko doon talaga din nagsisimula yung innovation sa electronic. Ito ang pinakabuhay talaga nila is yung battery. No. So ngayon parang ang pagkakaalam ko yung lithium ion yun yung parang latest Ito hindi to gano'n, pero meron ng mga nilalabas, pinapalit yung mga ion battery para mas matagal dito sa ganitong model ng Enwow. Yun ang modification niya. Galing din, Hindi ko pa naman pinapaganon to kasi, hindi naman para, siguro kung gagastos ka man, siguro pag nasira na yung baterya or bumigay na, pwede. Yun yung ipapalit ko. Pwede, para isang palitan na lang, no? Oo. So, yun nga pala, Papi, tama naman, sabi mo nga kanina, ideal talaga to, kasi, kunwari, source distance, alangan namang magkotse ka pa. Pero yung Brio mo nga pala, how's the fuel consumption nga pala? Fuel consumption ng Brio is, siguro maabot ng mga 13 kilometers per liter. Mix riding? Mix yun. 12, naglalaro dun eh. 11, 12, 13, nandun. Normally, 12 naman talaga. Ayos din. Pinaka na-achieve ko dyan. So, parang sabi ko sa sarili, ang ganda ng performance ko 13 kilometers and change. Ganun. Shoot. 13 point something, mga ganun. Pero kahit sa kabila ng katipiran niya, again, pag praktikalan talaga pag-uusapan. Yan. Ito na talaga yan. At kapag mga short distance at kung pupunta ka ng palengke, magkakotse ka. Diba? Kasi sa palengke, diba? Yun din yung purpose nila. Tali pa pa. Biling kang mantika, 35 pesos, pakakotse ka. Yung boting gano'n. Bala ka sa buhay mo dyan. Ganyan, no? Ayun, paring DC again. Ito na naman, nagpatunay ka na naman talagang astig ka talaga. Salamat nga pala sa pag-share ng, dito, yung sa motor natin na Enwow. Well, e-bike na Enwow. So, anyone na gusto may shoutout pa rin or gusto mong pasalamatan? Yun, sa pag-cover ng e-bike na Enwow, shoutout sa Enwow Taytay. Yun. Taytay, di mo nawa. Taytay dyan sa may malapit lang din sa may Tianggian. Doon sa may bayan. Sa may bayan lang. Enwow Taytay, shoutout doon. Tsaka sa mga gumagamit ng mga e-bike, lalo na sa mga mami na gumagamit ng e-bike na lagi nasa gitna ng kalsada. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo palagi. At tumabi kayo. Tumabi kayo minsan. Yun naman. Para lang naman. Mabilis. Diba? So, yun. Shout out Papi Goods na tayo. Goods. Yun, okay. So, again, pare, sinasabi ko palagi, again, thanks sa time. Subscribe kayo kung may time kayo. And, as always, chill!